Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Masaya ako na makasama kayo muli sa araw na ito. Handa na ba kayo para sa panibagong aralin? Kung handa na, tara, samahan niyo ako tuklasin ang hiwaga ng mga kwentong pabula. Bago tayo magsimula, basahin muna natin ang mga layunin. Una, nabibigyan kahulugan ang kilos at pahayag ng mga tauhan sa napakinggang pabula. Pangalawa, na isusulat ang wastong impormasyong hinihingi mula sa napakinggang pabula. Pangatlo, napahahalagahan ang pagsunod sa mga magulang at ang pagiging masipag. Nasasabik na ba kayo sa ating kwento? Sige, simulan na natin pakinggan. Ang uwak at ang Maya. Maya, nais kong mapatunayan kung sino talaga sa atin ang pinakamagaling. Yun ba? Ano, gusto mong magsubukan tayo ng tapang o kakayahan? Kakayahan, Maya. Nagpaikot-ikot ng lipad si Uwak matapos sagutin si Maya. Anong gagawin natin, Uwak? Dapat magkasundo tayo sa paliksahang ito. Tayong dalawa ay may kakagating patpat habang lumilipad patungo sa kabilang bundok na iyon. Bawal ang magsasalita, Maya, para manalo sa paliksahang ito. Payag ako, Uwak, at magkatimbang lang dapat ang patpat na kakagatin natin. Oo naman, kaya magsisimula na tayo rito, ha? Ayun ang dalawang patpat, Maya. Iyo ang isa, sa akin ang isa. Sabay silang nagsimula ng lipad, kagat-kagat ang patpat. Dapat matalo ko si Maya. Dapat mag-iisip ako kung ano ba ang ikatatalo niya. Maya, may humahabol sa atin. Ay naku, nahulog ang patpat ko. Paano yan? Ikaw ang unang nagbaliwala ng ating kasunduan na huwag magsasalita para di mahulog ang patpat. Akala ko kasi kapag tinakot kita na may humahabol sa atin, matatakot ka at mabibitawan mo ang patpat na tangan mo. Patawad, Maya. Hindi ako dapat nag-isip ng masama sa iyo. Tinatanggap ko na ang paghingi mo ng tawad, Uwak. Sige, magkaibigan na ulit tayo. Pareho tayong magaling. Tama ba kinukuha ni Uwak sa kaibigang Maya? Ano sa palagay ninyo? Hindi. Hindi dapat mag-isip ng masama sa ating kapwa. Okay, sagutin natin ang mga tanong na ito. Unang tanong. Maya, nais kong mapatunayan kung sino talaga sa atin ang pinakamagaling. Si Uwak ay A. Mabait, B. Magalang, C. Mayabang, o D. Malungkot. Ang sagot ay C. Mayabang. Pangalawang tanong. Yun ba? Anong gusto mo magsubukan tayo ng tapang o kakayahan? Si Maya naman ay A. Palaban, B. Masipag, C. Maalaga, o D. Mapagmahal. Ang tamang sagot ay A. Palaban. Pangatlo. Nagpaikot-ikot ng lipad si Uwak. Si Uwak ay lumipad ng A. Palayo, B. Palapit, C. Taas baba, o D. Pabalik-balik. Ang tamang sagot ay D. Pabalik-balik. Pang-apat. Anong gagawin natin, Uwak? Dapat magkasundo tayo sa paliksahang ito, sabi ni Maya. Si Maya ay humihingi ng A. Pagdamay, B. Pagdaramdam, C. Pag-aalinlangan, o D. Pag-uusap ng maayos.
Ang tamang sagot ay D. Pag-uusap ng maayos. Panglima, sa isip ni Uwak, dapat matalo niya si Maya. Dapat mag-iisip siya kung anong ang ikatatalo ni Maya. Si Uwak ay A. Tuso, B. Masaya, C. Mahinahon, o D. Maalalahanin. Ang tamang sagot ay A. Tuso. Hulaan ang kahulugan ng kilos at pahayag ng mga hayop na nasa larawan. Ang sarap ng kinain ko! Ha ha ha! Ano ang kahulugan ng kilos at pahayag ni Matching? Tama! Siya ay masaya. Ang init ng pakiramdam ko. Ano naman ang kahulugan ng kilos at pahayag ni Kalabaw? Tama! Si Kalabaw ay may sakit. Gusto ko nang makita ang nanay ko. Ano naman ang kahulugan ng kilos at pahayag ng bato? Tama! Siya ay malungkot. Umalis ka sa harapan ko! Ano naman ang kahulugan ng kilos at pahayag ng leon? Tama! Siya ay galit. Ano ba ang binigyan ninyo ng kahulugan sa nakitang mga larawan at sa napakinggang kwento? Tama! Ang kilos at pahayag ng mga hayop. Dahil pagkatapos ng aralin ito, kayo ay inaasahang malinang ang kasanayang na bibigyang kahulugan ang kilos at pahayag ng mga tauhan sa napakinggang pabula. Gusto niyo pa bang makinig ng isa pang pabula? Pwede! Ngunit bago tayo magbabasa, magbibigay muna ako ng ilang paalala. Una, makinig ng tahimik at unawaing mabuti ang binabasa o pinapakinggang kwento. Pangalawa, sagutin ang mga tanong pagkatapos at isulat ang sagot sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Sige, pakinggan na natin ang kwentong Ang Pamilya Langgam. Ang Pamilyang Langgam. May pamilyang langgam na sobrang sipag. Araw-araw ay naghahanap sila ng pagkain upang pagdating ng tag-ulan ay may sapat silang makakain. Tuwing lalabas ang pamilya, naiiwan ang inang langgam. Ang mga anak at ama lamang ang naghahanap buhay. Huwag lilihis sa linya upang hindi maligaw. Paalala ng ama sa mga anak. Pagsapit ng hapon ay tinatawag na ng ama isa-isa ang mga anak kung kumpleto sila. Magaling mga anak, walang naligaw sa ating mga kasama? Masaya ang wika ng ama. Yay! Masayang sigaw ng mga anak. O sige mga anak, magpahinga na muna kayo. Bukas maglalakbay tayong muli. Salamat sa tulong ninyo. Marami tayong naipong pagkain at mga butil. Pahayag ng amang langgam. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, sagutin natin ang mga katanungan. Isulat lamang ang sagot sa sagutang papel. Una, ano ang pamagat ng pabula? Sagot ay, tama ang pamilya langgam. Pangalawa, sino-sino ang mga tauhan sa pabula? Sagot ay, si amang langgam, inang langgam, at ang mga anak na langgam. Pangatlo, anong katangian ang nagustuhan mo sa inang langgam?
Sagot, maasikaso siya sa pamilya. Pang-apat, sa iyong palagay, tama ba ang ginagawa ng ama sa pagpapahanap ng pagkain sa kanyang mga anak? Opo, tama ang ginawa ng amang langgam na sinasanay ang mga anak na maging masipag sa paghahanap ng pagkain habang sila ay bata pa at matutong makinig sa sinasabi ng mga magulang nang malayo sa kapahamakan, gaya ngayon na panahon ng pandemya. Panglima, bakit kaya ginagawa ng mag-ama ang pag-alis sa bahay araw-araw? Tama, sila'y umaalis ng bahay araw-araw sapagkat naghahanap sila ng pagkain para iimbag ito at may makain sila sa tag-ulan. Sa narinig ninyong pawala, may napansin ba kayong kilos ng mga tauhan? Ano-ano kaya ang mga ito? Pwedeng masaya o nagpapasalamat. Ang pagbibigay ng tamang kahulugan sa kilos o payag ng isang tauhan ay maaaring malaman sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang kanyang ikinikilos, paano ito nagsasalita, at kung paano nagpapakita ng kanyang reaksyon sa sitwasyon sa kwento. Mahalaga ang matutuhan ang pagbibigay ng tamang kahulugan sa kilos o pahayag ng isang tauhan dahil ito ay nagbibigay kaalaman sa atin kung paano natin maunawaan ng madali ang kanyang damdamin at gustong ipaliwatig kahit hindi man diretsahang sabihin. Tingnan natin kung mabibigyan niyo ng tamang kahulugan ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, walang tigil sa paggawa ang pamilya langgam. Anong kaugalian ang pinakita ng pamilya langgam sa kilos nila? A. Pagkamasipag. B. Pagkamatulungin. C. Pagkamasunurin. D. Pagkamatipid. Ang sagot ay tama. A. Pagkamasipag. Pangalawa, tuwing lalabas ang magpamilya, naiiwan ang inang langgam, ano ang kahulugan ng kilos ng tauhan mula sa pagla? A. Tamad. B. Lagalak. C. Masayahin. D. Maasikaso sa bahay. Ano yun? Tama. D. Maasikaso sa bahay. Ang mga ina ay maasikaso sa bahay kaya masino. Pangatlo, huwag lilihis sa linya upang hindi maligaw. Paalala ng ama sa mga anak. Ang ama ay isang A. Masipag. B. Palautos. C. Malungkot. D. Maalalahanin. Ang sagot ay D. Maalalahanin. Ibigay ang kahulugan ng katangiang nabanggit sa bawat bilang batay sa mga isinasaad na kilos. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, inayos ni Ibon ang mga gamit ng kanyang nakababatang sisil na nagkalat sa sahig. A. Masipag. B. Matulungin. C. Bulara sa gamit. O D. Maayos sa gamit. Ang sagot ay tama. D. Maayos sa gamit. Pangalawa, nagdarasal muna ang mga anak ni Ibon bago kumain. A. Makatao. B. Makadiyos. C. Makabansa. D. Magkakalikasan. Sa ay letter B. Makadiyos. Pangatlo, maghugas kayo ng kamay bago kumain. Utos naman ng Ibon sa mga sisil nito.
A. Masipag, B. Matyaga, C. Matulungin, D. Maaalalahanin. Ang sagot ay letter D. Maaalalahanin. Pang-apat, maraming salamat sa mga tulong. Banggit ni Amang Ibon sa mga kasama sa paglilinis ng paligid. A. Mapagpili, B. Mapag-unawa, C. Mapagpasalamat, D. Mapagkumbaba. Ang sagot ay letter C. Mapagpasalamat. Panglima, hindi ko makakalimutan ang ibinigay ninyong halaga sa pagpapagamot sa aking ina. Nabanggit ni Amang Ibon sa mga kasama sa labahan. A. Pagkamasinop, B. Pagpapasalamat, C. Pagpapakumbaba, o D. Pagtanaw ng utang na loob. Ang tamang sagot ay letter D. Pagtanaw ng utang na loob. Kaya na bang bigyan ng kahulugan ang kilos at pahayag ng mga tauhan sa kwento? Magaling kung ganoon. Tingnan natin. Kumplituhin ang sumusunod na pahayag. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Mahalagang matutunan ang pagbibigay ng tamang kahulugan sa kilos o pahayag ng isang tauhan dahil ito'y nagbibigay kaalaman sa atin kung paano mauunawaan ng madali ang kanilang damdamin at gustong ipahiwatig kahit hindi man niya diretsahang sabihin. Aba mga bata, alam na niyo ngayon kung ano ang kaisipan ng ating Panginoon. Susunod ay ang pagsukat ng inyong kaalaman. Tingnan natin kung kaya ninyo bigyan ng kahulugan ang kilos at pahayag ng mga tauhan sa pabulang papakinggan. Ang pamagat nito ay ang pamamasyal. Ang pamamasyal. Nagkita-kita ang magkakaibigang pusa sa plaza. Satur, Merko, punta tayo sa parke. Sige, matagal ko nang gustong maglaro doon. Ikaw, Merko, gusto mong sumama? Oo, sige, kaya lang, baka hindi ako payagan ng nanay. Mamayang hapon pa tayo pupunta. Sige, pero gagawin muna natin ang ating mga takdang aralin bago maglaro. Sa parke, dito ako sa swing. Ha 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 ha. Sige, dito naman ako sa slide. Wow, ang sarap magpadulas. Ha 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 ha. Okay, sa siso naman ako. Ha 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 ha. Sana maulit pa ito mga kaibigan. Sige, basta wala lang tayong maraming gawain sa atin. Oo naman, Jupit at Sator, kasi kailangan din nating tulungan ang ating mga magulang sa mga gawaing bahay. Ay, oo, kaibigang Merko at Jupit, sa amin, pagagalitan ako kapag hindi ko napakain ang aming aso. Paalam mga kaibigan, sa susunod, gawin na natin ang mga gawaing bahay ng maaga, tayong makapaglaro uli. Magaling mga bata! Ngayon alam na ninyo kung paano bigyan ng kahulugan ang kilos at pahayag ng mga tauhan sa napakinggang pabula. Tingnan natin kung masasagot ninyo ito. Ibigay ang kahulugan ng mga kilos o pahayag ng mga tauhan sa napakinggang pabula. Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon at isulat sa sagutang papel. Naiintindihan ba? Okay, simulan na natin. Una, umahangos na inanyayahan ni Jopet ang mga kaibigan na maglaro sa plaza. Ang sagot ay A. Na sasabi. Pangalawa, malakpak na sumang-ayon sina Merko at Sator kay Jopet.
Masaya si Merko habang dumudulyan siya sa swing. Sagot ay B. Natutuwa Pet habang pumapadaustos sa slide. Ang sagot ay magaling. B. Natutuwa. Panglima, nagdadalawang isip si Merko. Baka hindi siya payagan ng kanyang mga magulang. Ang sagot ay C. Nag-aalala. Mahusay mga bata at nasagot ninyo ng tama ang mga tanong. Bigyan ninyo ng kahulugan ang kilos at pahayag ng mga tauhan sa sitwasyon. Narito ang karagdagang tulad. Ipabasa ito sa inyong mga magulang. Nasa inyong kontrol. Panina, 17 hanggang 18. Sagutin ninyo ang mga tanong pagkatapos. Maraming salamat mga bata sa inyong pagtutulong sa ating natin sa araw na ito. Huwag kalimutan ang mga aral at kaisipan ating napag-aralan mula sa mga kwentong ating napakinggan. Magkita-kita tayo ulit sa susunod. Ito po si Teacher Rona Beth. Paalam. Good day, everyone, especially to you, Mom Rona Beth Edar, who took this challenge as a demo teacher teaching Filipino grade 6 with an open heart. For overall presentation, I would say you have done so well, Mom. Congratulations for that. The lesson and topic was well mentioned at the very start of the lesson that would lead everyone to what to learn and what to expect from the teacher. Obviously, the teacher used reading to enhance the literacy skills of the students. And also, lesson was well organized from the objectives to her evaluation, and the connection from one to another was well observed. Once again, Mom Rona Beth Edar, congratulations for a job very well done.